Isang mapagpalang oras sa pamilya ng Deuterium sa buong Pilipinas. Kumusta po kayong lahat? Luzon, Visayas at Mindanao. Nag-create ako ng video na ito dahil gusto kong i-congratulate itong dalawang chapter na nabuo natin sa Bicol Region. Ito kasing Bicol Region, Region 5, parang behind siya sa lahat ng mga regions. So, answered prayer, pinagdasal ko ito. So, ang mga pinanganak ngayon, ang mga coordinators natin sa Deuterium, mula sa hanay ni Ma'am Ninita Labrador, merong isang taga Bicol. Congratulations kay Ma'am Judith, kay Ma'am Rosliana. Nung pumunta kami doon, binisita natin ang Libmanan at ang Kamsor. Kapapadala ko lang ng ating mga legalities doon. So, nag-create ako ng video para bigyan ko ng magandang ideya itong ating mga bagong coordinators sa Bicol Regions. Ganito po kasi yun, no? Magkunti ako ng history. Itong ating Deuterium, ang ating association tayo sa ngayon. Isa tayong association, hindi pa tayo korporasyon. So, ang ating titulo sa SEC, sa Security and Exchange Commission, ay isa tayong association. Isang association na kakaiba. Kasi, pangkaraniwan sa mga association, magbuo ng association, kasi hihingi po ng tulong sa ating gobyerno. Kasi ang pundo ng ating gobyerno, mula sa National Development Council, bababa yan sa probinsya, sa munisipyo, sa barangay, andin doon ang mga association para manghingi ng tulong sa ating gobyerno. Tayo po ang association na hindi tayo manghingi ng tulong sa ating gobyerno. Hindi rin tayo manghingi, makipag-negotiate sa ating mga kapitan tungkol sa proyekto, nor other in municipalities, sa mga probinsya, sa mga gobernador, hindi po. Nag-associate tayo para i-equip natin sa kaalaman ng mga Pilipino nitong ating Pilipinas ay napakayaman po sa isang elementong tinatawag nga deuterium, hydrogen gas deuterium. So ito ay maraming kwento dito. So ang target natin, malaman ng mga Pilipino. Ngitong ating Pilipinas, abundant masyado sa deuterium na ito, at ang deuterium na ito yung next nga enerhiya sa buong mundo. Ito ay pinaniwalaan ng mga scientists, at ito ang tinututukan ng mga scientists na magiging susunod na enerhiya sa buong mundo. Gawa nung gasolina o petroleum products sa gitnang silangan po, paubos na. Magtanong kayo, bakit paubos na? Pahirap para po ang supply. Nagmanifesto ito na napakataas na po ng presyo ng produktong petrolyo dahil paubos na kasi ang supply nito. Actually, marami nang nagsara sa Hulan at iba-ibang dako. Marami na yung mga Pilipino na nagsiuwian kasi nawalan po ng trabaho. So, ang hula nito, hindi na po magtatagal, paubos na. Itong may connection po sa climate change natin. Ito kasing gitnang silangan nga petroleum, alam ito ng mga scientists sa kanilang pag-research, ito ay pundo ng ating planeta, tapos 90% nito na konsumo na ng tao, so yung 10% na natitira nito, hindi na po magtatagal. Ilang taon na lang po, buhat ngayon, wala na, pahirapan na po ang supply ng petrolyo sa gitnang silangan. So, ang mga pag-aaral ngayon, na-divert. Hindi na po sila nakatutok sa mga produkto nga tulad ng mga kotse. May mga pag-aaral na ngayon, unti-unting mag-shift itong ating enerhiya ng buong mundo from fossil fuel na petroleum products to deuterium, clean energy, nga siyang kailangan din ng ating planeta. May connection to, ha?
Pero sa ibang paraan ko na ito i-explain po sa inyo. Or sundan nyo yung aking YouTube channel. Andoon ang oil is running out. Kompleto ang ating explanation doon. Bakit? Kailan? At bakit? So, sa mga bagong coordinators, ibig ko lang i-share ito sa inyo. Kasi, pag mag-search tayo ng deuterium sa Google, ito po ang lalabas. Basahin ko ha, kasi medyo baliktad sa... Ito ay Rappler News, may website. Pinagsinungalingan nila nga ang Pilipinas hindi raw totoong mayaman sa tubig nga tinatawag nga deuterium. Philippines polls. Philippines is rich in water called deuterium. Ito ang sagot ni Google sa inyo. Tapos kung magtanong ka kay Google kung tunay ba ang mga grupo nga ginagamit ang deuterium na ito at naghahanap ng mga nag-beneficiaries sa deuterium, ito din ang sagot ni Google. Basahin ko ha, para munawaan ninyo. Alkontrahin natin ito. Is deuterium beneficiary legit in the Philippines? Ayan ha. Ito sagot ni Google. This is scam. Claims that the Philippines is rich in deuterium deposit and that anyone who wants to benefit from the extraction of this deposit should pay a registration fee to become a deuterium beneficiary. Tayo yon ang target nito. Deuterium is in fact abundant in the ocean and there is no special deposit from it anywhere in the world. Meron akong share sa inyo. Tunay nga nangyayari. Ito nangyayari last year. Pumunta kami sa Batangas. Meron isang coordinator natin nga nagdala doon. Ang ganda po ng tanggap sa atin ng isang individual doon. May kakayahan po siya. Maghapon kami nag-orient, nag-present ako, tuwang-tuwa siya nga meron palang hope ang mga Pilipino. Nag-promise siya nga kaya daw niya na i-disseminate ang deuterium sa Batangas gamit ang kanyang influensya. Naghiwalay kami. Out of the blue, tumatawag sa akin. Kasi nag-research sa Google ang kanyang kumare nga nasa Amerika. Sinabihan siya, scammer sila because of this. Since then, kinakat ko yung ating communication and then hanggang ngayon, wala na po siyang connection sa PDD-1. Naligaw ang kanyang puso dahil kay Google. Teka muna, sino ba si Google? Sapat ba para yung ating pag-asa i-turn down natin dahil kay Google? Si Google isang apps. Lahat pwedeng gumawa ng website, tapos mag-upload ka ng mag-upload ng mga news doon using your website, and then pag nag-type ka ni Google, of course, kung ano yung laman ng website mo, yun ang kanyang isagot. Tama po. Ating halongkatin. Ito ay website ng mga estudyante na tinatawag na mga researcher. Nakaangkla sila sa Rappler News. So, kayo ay bigyan ko ng ideya kung dapat ba, tunay ba ang sinasabi ni Google. Dapat bang ihinto natin yung ating activities dahil kay Google? At dahil sa mga estudyante na nag-research nito? Okay. Simulan ko. Proeksian ko lamang. Para dive in na tayo. Hindi ka ba totoo ang deuterium? Hindi na ba totoo nga marami ito sa Pilipinas? Okay. Mag-analogy lang tayo. 1986 sa panahon ni Marcos Sr.
mayroong isang Cesar Escosa nga hindi man siya ordina sa yang test pero 20 years nga nagtrabaho bilang sa Aramco, Arab American, so nahasa siya sa mundo ng enerhiya, yung oil. Siya po ang nagdiscovery, Pilipino ito ha, taga Valenzuela, Makati. Patay na po siya. Kailan lang dumating dito sa opisina natin yung kanyang mga engineers na kasama niya. Dito ka nakikitira sa opisina ng 5 months. So doon ko nalaman ang buong istorya. So, grupo ng mga engineers kasama si Sir Escosa, pinag-aralan nila yung Surigao, ang kanilang hypothesis using knowledge and science, nakita nila ang deuterium na imbak ng Surigao. Naniniwala si Presidente Ferdinand Marcos Sr. So pinag-aralan, nagkaroon ng feasibility studies ang Surigao. Kasama dito yung ating abogado, si Attorney Puli Sugilon, kaya nga alam niya ang istorya ng deuterium, naroon siya. So, gusto, ibig ni Ferdinand Marcos Sr. ng mayayaman ng Pilipinas dahil sa deuterium na ito. Ikinasa ang plano, pinunduhan, sana hindi lang natuloy dahil natanggal siya sa Malacanang due to EDSA Revolution. 1987, dumating dito yung OPEC. Pinag-aralan nila yung sinabi ni Escosa na Surigao. Nung napatunayan nga totoo, nakipagkasundo ang Amerika sa Pilipinas, itong OPEC na ito, isa itong korporasyon nga nakatutok ang kalakaran sa enerhiya. Nagkasundo ang Amerika at Pilipinas nga magdinegosyo sa ilalim ni Madam Cory Aquino. That was 1987. Kaya lamang, hindi natuloy ang kanilang negosyo sana. Kasi hindi na nabulaga ang mga Amerikano sa lalim kasi na 10.5 kilometers ang Surigao at may pressure na 14,000 PSI, hindi po talaga kaya ng tubo. So nahinto ang kanilang operasyon. Pero nakasundo na yun ha. Now, alam ng mga Amerikano nga tunay ito. Ginagasusan nila po. Andyan po yung mga remains dito sa Socorro Island. So, ang nangyari, gusto nila i-divert ang kagamitan, instead tubo ang gagamitin, mga submarino na. Which is pwede. Submarino, pwede talaga. High-end technology na po. Ang problema, gusto ng mga Amerikano sa kanila ang 60% kasi sila ang namumuhunan sa kagamitan. Ang Pilipinas, 20% na lang. Sa kitaan to ha, 20% ilaan nila doon sa materials, sa equipment, maintenance. Doon, nag-isip si Madam Cory, hindi na po pwede. Masyado na pong lugi ang Pilipinas. So that time, ang sabi ng mga engineer dito, na nakikitira sa office, sabi ko, bakit hindi naman alam ng buong Pilipinas ito? Nga mayroon, walang mga Pilipino nakakaalam. Actually, hindi nagkaroon ito ng campaign materials. Walang public notice. Wala ito sa mga balita. Kasi nililihim yun ni Madam Cory at ng Amerikano. Ang sabi nga ng isang engineer dito, nga isa sa kanila sumulat kay Madam Cory, nga Madam, kung mag-successful ng operation na ito, maari bang i-sharing natin ang mga Pilipino katulad ng Saudi Arabia? Hindi po sumagot si Madam Cory. So yun po. So, kung i-search natin ito sa history, sa Google, o kung ano man, wala po nag-upload kasi nililihim nga nila ito sa publiko. Pero maraming engineers nagpapatunay nito. Meaning, hindi naman siguro tanga at bubo itong mga Amerikano, hindi man autistic itong mga Amerikanong scientist na ito, nga pupunta sa Pilipinas at pag-aksayahan nila ng konti itong deuterium sa Surigao, sa Mindanao. So, balik tayo. Si Bongbong Marcos, senador pa noong 2013. Alam niya ang istorya ng deuterium kasi tatay po niya ang nagsimula.
kahit si Imelda Marcos, pero kung i-search mo sa Google, hindi to paniwalaan. Dudes ang tawag nila sa mga balita na ito. So, ganitong nangyayari, no? Naniniwala si Marcos kasi sino nakakapanood sa interview ni Martin Andanar bago mag-election noong 2022. Gi-interview si Bongbong Marcos ni Martin Andanar, presidential candidate siya, kung about deuterium. Sinabi niya, in the near future. Okay. So, senador siya, hinain niya ito sa Senado, Bill 408. December 27, nung mailathala sa mga pahayagan, hinain niya July 13, 2013. Ang problema, hindi po siya pinakinggan ng mga, hindi dinidinig sa lamisa ng Senado ang kanyang proposal, so naglaho lamang yun. Okay. Kung senador siya noon, ngayon, presidente na po ang ating mahal na Bongbong Marcos. Alam niya ang istorya ng deuterium sa Pilipinas. So bilang presidente, ginagampanan niya yung kanyang papel. Pag-upo ni Bongbong Marcos sa Malacanang, gusto niya mabuksan ang deuterium sa Pilipinas. Ang kalakaran, naglakbay ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang lugar ng Pilipinas para maghanap ng investor. Ibig kong sabihin sa inyo, kaya nating pagsinungalingan ito. Okay. Kailan lang? Bakit? Kailan lamang nangyari ito? Isang Dr. Anthony B. Halong, Pilipino, scientist, nag-aral sa matataas na paaralan, naglilibot sa buong mundo, na ordained na scientist. Siya si Dr. Anthony B. Halong. Ang talambuhay niya, kayo na po mag-research kung sino siya. Siya ang nagpapatunay nga ang deuterium tanging kayamanan ng buong mundo sa Pilipinas lamang matatagpuan. Kanyang nilathala at ginadokumento nga sa Pilipinas meron tayong tinatawag nga Philippine Trench. Isang kanal na ang haba 868 miles. 52 miles ang lapad. 3 milyahe ang lalim. Ang laman ng kanal, tansya, 85 million bariles sa araw-araw na produkto. Walang pagkaubos, katulad sa Saudi Arabia mauubos na. Kasi tinatawag ito na phenomenal process. Ibig sabihin, kukunin natin ngayon ang 85 million bariles. Bukas, meron na namang another nga 85 million bariles kasi likha siya ng kalikasan. Ang may explanation nito sa ibang araw na po. Marunong kayong mag-research. Pwede yung pakinggan ang aking video. The oil is running out sa PDDY Secretary. Search po ninyo. PDDY Secretary. Meron akong isang video doon nga 2 hours. Please, pakinggan po ninyo at pagtiyagaan ninyong panoorin. Tapusin po ninyo ang 2 hours video. Napakahalaga po ang explanation doon. Doon ninyo malalaman kung ano ang deuterium, paano nagsimula, at paano ito magtapos. Please panoorin po ninyo para maintindihan niyo nga napakalinaw. Okay, ito ang tanong ko. Sino ang ating paniniwalaan? Si Google, isang website, grupo ng mga estudyante nga researcher, or isang scientist, isang Dr. Anthony B. Halong? Kaya nating baliin po si Google. Okay. Now, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, nung maging presidente siya,
tama po ang kanyang ginagawa. Dahil alam niya ang kayamanan ng Pilipinas, naglakbay ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pag-upo pa lang niya, target niya mabuksan ang deuterium sa Pilipinas. Pumunta sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Nagsimula siya, meron pa siyang another ginagawa. Para ma-accomplish niya ang kanyang target na mabuksan ang deuterium sa Pilipinas, ang unang ginagawa niya, 2023. Speed ang batas. Hinain sa Senado ang isang bill nga papbuksan, hinain ito ng isa, nakalimutan ko lang, nasa libro ko ito. Hinain ito ng mga senador nga buksan ang Pilipinas sa pagpasok ng mga dayuhan when it comes to business and properties. Pinirmahan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, nagiging batas ang 100% full foreign ownership law, business and properties. Ito po ang balita. Nito aking balita. Kayo mismo pwedeng mag-research. Nung maging batas na ito, ang 100% full foreign ownership law when it comes to business and power deals, sinimula ng Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang misyon. Nagpunta siya sa iba't ibang bansa, renewable energy. Saan to? Joint exploration between China and Philippines. Ito ay mga balita, na ating compile. Roundtable meeting on renewable energy, January 5. Focus, January 5, 2023. Ibig niyang masimulan ang deuterium sa Pilipinas. Bakit po? Ito ang magdadala ng kayamanan sa Pilipinas. Ito, nangyayari 1 year ago. Ibig sabihin last year, 2023 o 24. Pumunta siya sa Europe. Bongbong Marcos at ang European Commission President nga si Ursula von der Leyen. Ito video. Pwede nyo i-research ito. Dito ang speech ng ating mahal na Pangulo. Sinabi niya nga kailangang mabuksan na po ang ating renewable energy, kasi ito yung kailangan ng ating planeta para ma-mitigate. Kasi ito yung ultimate solution sa global warming. Naniniwala siya nga pagkabuksan ang deuterium, malaking tulong ito sa ating planeta, itong global warming nga serious problem ngayon ng ating planeta. Ito yung laman ng kanyang speech. Nais niya mabuksan ang deuterium sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga foreign investor. Kaya itong si Ursula von der Leyen Europe, nag-promise ng malaking halaga para makikinegosyo sila sa yaman ng Pilipinas. Ito naman, balita. Hinikayat na yung mga German businessman nga makikinegosyo din sa Pilipinas. Actually, hindi ito nangyari sa panahon ni Pangulong Duterte. Ito yung mission na ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Ito sa Japan. Pumunta siya ng Japan, nakakuha siya ng malaking halaga na proyekto para sa Pilipinas. Ito nung pumunta sa Singapore. Singapore ito.
Kung basahin ninyo, research kayo, mismo mag-research din. Pero pag nasa libro ko na ito, ginawa ko itong libro, kaya kompleto po ito. Ang Singapore, nag-promise nga mamumuhunan din at makikinegosyo sa deuterium ng Pilipinas. Okay. So, kaya natin pasinangalingan ng mga balita, ha? Ito ang legit. Alam ng Saudi Arabia nga mauubos na po ang deuterium sa gitnang silangan. Kaya, ayon sa mga scientists, 9 years left. Pero naglilik. Saudi Arabia is lying about their oil reserves. Actually, tansya nila 7 years na lang. So, dahil alam ng Saudi Arabia nga depleted na po ang kanilang source, so, panahon pa lang ni Duterte, 2016 up to 2022, Duterte met Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. Bumisita to sa Pilipinas. Ngayon, nagpalit tayo ng administrasyon, 2022. Bongbong Marcos na naman, bumalik ito sa Pilipinas sa bago nating administration. Ito balita. Ito, kailan to nangyari? 2023. Bilateral meeting with Mohammed bin Salman sa Malacanang. Ito ang mga balita. Ibig nilang mag-explore sa kayamanan ng Pilipinas at makikinegosyo. Sa tingin ninyo, ano ang pinupunta ng hari ng Saudi Arabia sa Pilipinas? Para kaya kakain ng pansit malabon? Of course, ang ating kayamanan. Hindi naman siguro tahong ang pinupunta dito. Ano po? Okay. So, dahil sa kayamanang hawak ng Pilipinas, balita, CNN, more foreign investment seen entering PH, international news. Bakit po? Alam na mga scientists lahat nga ang susunod nga enerhiya ng buong mundo dito matatatagpuan sa Pilipinas. At alam ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos nga ito, pag sakaling mabuksan ito gamit ang mga investor nga dayuhan, papasok sa atin ang iba't ibang kulay ng pera. Ito ang magdadala ng kayamanan sa Pilipinas. Ito ang magdadala ng Pilipinas sa pinakamataas nga tuktok ng buong mundo. Ang Pilipinas magiging sentro sa kalakal ng enerhiya sa buong mundo. Ano sa tingin ninyo? Kasinungalingan ba yung deuterium? Tunay kaya ang sinabi ni Google? Mag-isip-isip kayo. Kawawa yung mga empty-headed Pilipino na turn off ang kanilang pag-asa dahil kay Google. Huwag naman sanang ganun, ano? Okay, bago ako maliligaw sa aking topic. Tagumpay ang misyon ng ating Pangulo. Salamat po sa kanya. Ito yung mga balita. January 2005, congressman ng Surigao. Kongresista mula sa Surigao, si Robert Barbers. Ito ay Philippine News Agency. Dito nakasaad nga hinain na po ng ating mambabatas nga buksan na po ang mga institusyon sa Pilipinas na para sa hydrogen gas. Ito. Basahin ko ha.
Hydrogen Research Promotion and Development Act of 2013. Tuloy na po. An act creating a hydrogen research and development center and providing funds therefore and for other purposes. Author, Senator Ferdinand Marcos Sr. Ito yung itutuloy nila ngayon. Okay. Now, ang nasa likod ng mga ito ay mga foreigner. Alam naman natin ang ating Pilipinas po. Ang budget ng ating gobyerno nakalaan po sa mga ahensya. Hindi po nagkaroon sila ng mga ang ating bansa mismo ang umuhunan sa ating deuterium. Inaasa ng ating gobyerno ito sa mga foreigner nga dayuhan para mabuksan, which is hindi po mali yan ha, tama yan. Kasi pagpapasok sa atin ang mga dayuhan dito sa Pilipinas, under 60-40 law, yayaman po talaga ang Pilipinas kasi ayon sa ating batas ay 60% ng net sales mapunta sa gobyerno and then ang 40% yun lang po ang mapupunta sa mga investor. So kung dayuhan ng investor, ang 40% nila, sure kaya nga bibigyan tayo, hindi nila tayo kamag-anak. Yung 60% naman nga mapunta sa gobyerno, bibigyan kaya tayo ng ating mga politiko. Tanong lang. Okay. So, another, pasinungalingan ko yung Google, eto ang katotohanan. Bansang Francia, France. Alam niyo yung Malampaya gas field sa Palawan del Nido? Dutch people yan. Europe yan. Europe na naman dito ulit. Francia, French people. Nakalagay dito, showing resorts for Olutanga, Sibugay, hydrogen, basahin ko na lang ha. Showing result for Olutanga, Sibugay, hydrogen. Meron akong isang segment dito nga bakit sa Olutanga, Sibugay. Request ko ulit sa inyo, panoorin nyo yung aking video kung bakit nasa Olutanga, Sibugay na po ang ating deuterium instead Surigao. Ando ng complete nga explanation, kaya 2 hours yun eh. Pagsagaan yung panoorin, please. Kasi kung explain ko pa dito, kasama yon hahaba po tayo, maliligaw tayo sa topic, okay ha? So ang Pransya ngayon, nandito na po sa remote island ng Zamboanga City kasi ang Zamboanga Sibugay, kalgitnaan ito ng Zamboanga City ng Del Sur at saka Del Norte. So inasahan ng ating mga politiko na malaking benepisyo ang makukuha ng Mindanao pag ito'y nasimulan na. Ito pa, nag-thank you ang hari ng Saudi Arabia kay Bongbong Marcos. Pag ang tao mag-thank you, ibig sabihin, mayroong laman ng usapan. Okay, no? Balita yan, wala sa 24 oras. Ito po. Kailan to nangyari? May 5, 2023. Basahin ko ha, Bisaya News. Kontrata ng Francia at ng ating mga local government units ng Mindanao. Okay. Dito nakasaad. PTV News, Mindanao, May 5, 2023. Olutanga Hydrogen Renewable Power Plant Project ipatukod sa Talusan, Zamboanga, Sibugay. May-ari, foreigner. Under 60-40 law. So, sa totoo lang, tagumpay po ang ating mahal na Pangulo sa kanyang misyon. Nagawa niya makipag-connect sa lahat ng mga bansa sa buong mundo, magninegosyo sa Pilipinas, papasok sila dito, makikinegosyo, yayaman ang Pilipinas, yayaman din ang mga foreigner kung sila magninegosyo dito. Bakit? 40% sa income nila, kanila. At ang 60% sa ating gobyerno. Ngayon, magtanong ako sa inyo. Yung 40% kaya nga kita ng mga foreigner, bigyan kaya tayong mga Pilipino.
Yang 60% kakikitain ng gobyerno mula sa mga foreigner nga makikinegosyo sa atin, bibigyan kaya tayo ng ating mga politiko. Kaya bigyan ko ng clue. Itong Malampaya gas field sa Palawan, El Nido, naitayo yan sa panahon ni Fidel B. Ramos, 1991. Yan ay hindi deuterium, natural gas. Yan ay Dutch. Now, mula kay Ramos hanggang kay sunod-sunod na Ramos, Estrada, Gloria, hanggang kay Pinoy, kumikita ng 350 billion dollars. Dollars ha? Hindi peso. Ilang truck kaya ito na kwarta? Meron bang Pilipinong nabigyan nito? Baka mayroon dyan. Magsabi kayo. Kasi baka magkamali naman ako. Pero as of now, sa pagkakaalam ko, walang Pilipinong nabigyan nito. Kasi pag upo ni Duterte, hinabol ito ni Duterte, nasaan ang kita ng Malampaya gas field? Itong deuterium kaya, bibigyan kaya tayo? Okay. Hindi ako nang husga. Pero ito yung mga senaryos nga maaaring mangyari. Pagpasok sa mga dayuhan dito sa Pilipinas at makikinegosyo, mabuksan ang deuterium. Sigurado yan. Pag nagtayo sila ng mga planta dito, of course, maghanap sila ng mga trabahador. Kaya hindi man marunong maghalo ng semento at mag-welding yung mga mayayamang investor na yan, hahanap sila ngayon ng mga skilled worker para maitayo ang kanilang fasilidad. Tandaan natin, 70% sa mga Pilipino skilled worker. Actually, ito'y magandang balita. Magandang balita, why? Hindi na po kailangan mag-abroad ang mga Pilipino pupunta ng Middle East para maghanap ng trabaho upang mabuhay. Why? Trabaho mismo ang lalapit sa Pilipinas. Correct me if I'm wrong. So, magandang balita na magkaroon ng sustainable jobs ang mga Pilipino. Ang daming trabaho. Kung magiging sentro sa kalakal ng enerhiya ang Pilipinas at dito lahat ang buong mundo makikinegosyo, kulang ang 70% nga workers na mga Pilipino para magtrabaho sa kanilang mga planta. Tanong ko sa inyo, sinong yayaman? Ang 40% mapunta sa mga foreigner, hindi natin kamag-anak, kaya malabong bibigyan ka. Ang ating politiko nga ubod ng kurap, malabo ka ring bibigyan. Baka nagkamali ako, pero ito yung aking pananaw. So, kapag mangyari ito, magiging trabahador ang mga Pilipino sa kanyang sariling kayamanan. Correct me if I'm wrong. Anong tawag nito? Magsusumamo sa kapranggot na pasahod para mabuhay? Nagtitiis sa kapranggot na sweldo bilang trabahador dito sa Pilipinas? Meaning, trabahador ang mga Pilipino sa kanyang sariling kayamanan. Trabahador ang mga Pilipino sa kanyang sariling bayan. Baka maging alipin naman ang mga Pilipino ng mga dayuhan dito sa ating sariling bayan. Harinawa, magkaroon tayo ng isang Pangulo na mayroong pagmamahal. Yun bang mayroong love, honesty, respect, and kindness? Yung merong heart to feel, ramdam niya yung paghihirap ng mga Pilipino, eyes to see, and ears
para dinggin ang grievances ng mga Pilipino. Kung wala tayong Pangulong ganyan, malabo nga makaahon kayo sa kahirapan, sinisigurado ko yan. Ito ang iniiyakan ng isang attorney Pulis Sugilon, ang nakakaalam sa istorya ng Deuterium sa panahon ni Marcos. Ang sabi niya, kahit kailan, kung hindi natin tulungan ang mga Pilipino, itong workers na mga Pilipino nga matutuwa sa balita na ito, nga magkaroon ng trabaho sa Pilipinas, magiging trabahador tayo sa ating sariling bayan, anong paraan para masave natin ang mga Pilipino sa pagiging trabahador? Dito pinapanganak ang advokasya ng PDDY. Ang sabi niya, ganito lamang, hanapin ang 70% nga workers, mga Pilipinong trabahador, mga Pilipinong naninirahan sa tinatawag na poverty line, kasi ang buong Pilipinas, out of 100 mahigit million, 1,520 million, 70% dito poverty line workers. Ito ang ating i-save. Hanapin lahat sila, i-associate, itayo ang isang asosasyon, i-associate muna natin lahat ng mga Pilipino. Kailangan magkaroon tayo ng mass orientation briefing about this paparating na kayamanan ng mga Pilipino. Gawing membro ng asosasyon ang mga Pilipinong pobre. Pag nagawa na natin nga membro ang mga Pilipinong pobre, allowed sa isang batas, sa batas, ng isang asosasyon mag-shift into a korporasyon. Kaya ang asosasyon iparehistro bilang isang korporasyon. Ngayong ating mga member nga 70% gawin nating may-ari. Dahil may-ari sila sa korporasyon na ito, of course, magkaroon sila ng karapatan nga magtanggap ng kita. Kasi ang 40% nito, sa halip na mapunta sa mga dayuhan, tayo na lang po sa atin na pupunta, at ito ang gawin nating benepisyo. Ibinipisyo natin sa mga Pilipino para kung papasok man dito yung mga dayuhan, wala silang worker. Magdala sila ng sarili nilang worker ng mga Amerikano. Kailangan hindi maging worker ang mga Pilipino. Kailangan isa sila sa may-ari para hindi na sila magkandarapa nga manarbaho doon sa planta ng madayuhan. Bakit po? Kung magtanggap ka ng buwan ng kita, enough na mabubuhay ka, hindi mo na kailangan manarbaho. Ang hirap kaya maging trabahador. Tama? Okay. This is the only way para ma-save natin ang mga Pilipino nga workers. So, ito ba ang kanyang paliwanag? Kailangan hiwalay ang operasyon ng yaman ng mga Pilipino at ang politiko. Kasi kung sakali man nga mag-operate nito ay mga politiko, walang boses ang mga Pilipino. Alam na natin, mas makapangyarihan ang politiko. Politiko is the government of this country, not the people. Yun ang sabi niya. Kaya, kailangan hiwalay ang politiko. Ang ating government, sila lamang ay tutulungan natin sa pamamagitan ng good tax revenue. Ang 60% ating ibigay sa kanila ayon sa batas, meron pa tayong tax revenue na malaki. So tayo ang makakatulong sa ating bansa, sa halip na dayuhan, tayo na lang po. And then ang 40% sa halip na mapupunta sa mga dayuhan, tayo po ang maghati-hati bilang benepisyo. So, sa ganitong paraan, masave natin ang mga Pilipino nga huwag maging trabahador, huwag maging alipin sa kanyang sariling bayan. Magandang idea. Salamat sa isang abogado, brilliant ang kanyang pag-iisip. Ang gobyerno hindi natin kaaway. Bakit po? Mandato sa batas yan. Ng isang private na investor, magbigay lamang ng 60% sa gobyerno, go!
Submit tayo ng mga legalities. Wala pong naging problema. Bakit po? Kung may karapatan, kung binigyan ng karapatan yung mga dayuhan nga magnegosyo sa Pilipinas, tayo bang Pilipino? Wala. Nasaan ang utak ng Pilipino? Kaya mga Pilipino, mga empty-headed dyan, ang daming nangungutya sa programa na ito. Okay lang, hindi kami galit sa inyo. Ang panahon darating, maunawaan din ninyo ang advokasya ng PDDY. Save lang po natin ang kahirapan mga Pilipino ng huwag nang maghihirap. Okay, ito pa ang isang paliwanag. Para maproteksyonan natin ang kayamanan ng Pilipinas, kailangan hiwalay ang operasyon ng government at ng negosyo na ito. Kasi, delikado eh. Bakit delikado? Ang ating konstitusyon, nagsaad nga every 6 years, magpalit tayo ng administrasyon. At bawat administrasyon, magpalit din ng panibagong batas. At bawat administrasyon, magkaroon ng sariling mga bills, mga batas. Kaya sabi ang delikado. Kasi paano kung darating ang panahon nga ang mahalal nating Pangulo ay greedy? Babaguhin niya yung batas ng Deuterium na sa halip na mag-divide tayo, mag-equally divided tayo, wag na lang. May magagawa ba ang Pilipino? Di ba wala? Samantala kung hiwalay ang operasyon, basta tayo magbigay tayo ng 60% sa ating kita at magandang buwis, basta yung 40% safety na yan para sa mga Pilipino. At para sigurado kayo na maproteksyonan ang batas nga equally divided. Hear this voice, ipaliwanag ko sa inyo. Itong 100% rules, ito yung magiging susi para mamanahin ang beneficiaries na ito mula ngayon hanggang sa susunod pang henerasyon magpakailanman. Ganito po. Ang normal nga batas ngayon sa isang korporasyon, majority rules. Ibig sabihin ng majority rules, magkakasundo lamang ang mga board of director o lahat ng mga may-ari ng korporasyon nga mag-abinda ng batas, mabago na po yan. Halimbawa, 100 ka members may-ari. Sa majority rules, lamang lang ng konti ito. Halimbawa, 50 ito. Pabor ng amindahan. 55 dito bumoto. Ang 45 dito, pasok yan sa majority rules. Mabago na po yung batas. Ang sabi ng ating attorney Poli, gawin natin ng 100% rules. Itong batas ng ating korporasyon nga PDDY Corporation nga nag-handle ng benepisyo para sa mga Pilipino, kailangan meron itong 100% rules. Ano ang 100% rules? Ganito lamang. Ang batas nga equally divided, protected by the 100% rules. Kung magkaroon tayo ng mga leaders sa PDDY in the near future, sa mga susunod na henerasyon, nga magnanais nga baguhin nila ang equally divided because of greediness, hindi yan magawang mabago ang equally divided kung ito protected by the 100% rules. Bakit po? Ganito ang 100% rules. Kung 70% nagiging miyembro ng ating korporasyon, nagiging may-ari, kailangan makuha ng 100% rules ang pag-aminda sa equally divided. Isa man lang sa 70 million Filipinos, example lang to ha, o sabihin natin 100 million Filipinos, isa, o sabihin natin, liitin natin, 100 katao. Yung 100 katao, kailangan makuha mo ang pagsang-ayon nila para pasok sa 100% rules. Kung isa dito, 99 dito, sang-ayon, ang isa hindi po yan 100% rules. Meaning, sa 100% rules, kailangan makuha mo yung pagsang-ayon sa 100 miyembro nga may-ari ng korporasyon. Ito ang example. Ang ating equally divided sa hatian natin sa kayamanan sa true beneficiaries, ito ay may pantay-pantay ha, kahit bata. Mula sa batang bagong panganak hanggang sa pinakamatanda,
pantay-pantay ang hatian. So, kung ano yung hati sa matanda, yun din ang sa bata. Itong bata na bagong panganak nga binigyan natin ng barcode, numero, as beneficiaries, bagong panganak ha, kasama na. Kailangan makuha mo ang pagsang-ayon sa kanya kasi beneficiary siya, isa sa may-ari. Ayon sa ating bylaws. Now, paano mo tanungin ang batang bagong panganak nga wala pang naiintindihan at hindi pa marunong sumulat? So, imposible nga makuha yung 100% rules. Dapat na si matanda. Isa man lang sa matanda nga na-stroke na hindi makasulat, hindi mo matanong. Kaya na, ulol na siya, wala nang pag-iisip, nag-Alzheimer's. Hindi na po pasok ang 100% rules. Kaya sa mga greediness na mga leader ng PDDY in the near future, nga mag-isip nga baguhin ang beneficiaries nga 100% rules nga equally divided, mahirapan po siya. Kaya, sa 100% rules, isa itong padlock na hindi magbabago magpakailanman. Another one. Kung operasyon ng deuterium na ito, hydrogen gas sa Pilipinas, isang pagkatiwala natin sa gobyerno, papalit-palit tayo ng administrasyon, hindi po secured. Ang sabi niya, kailangan ako nakatitulo sa akin kasi ako ang mamumuhunan nito sa panimula. Ngang advokasya ko, equally divided sa lahat na magiging may-ari. Okay, dahil ako ang may-ari, karapatan ko nga ipamana ito sa kung kanino ko gusto. Kaya kung ito ay ipamamana ko sa PDDY family, sa lahat na may-ari ng corporation family, ibig sabihin, mana ito ninyo mula sa akin. So, hindi ito pwedeng pakialaman ng gobyerno kasi mana po ito galing sa isang individual. Naintindihan ninyo? Gaano kahalaga nga ito ay pag-aari ng isang individual para ipamana niya, which is done. Gagawin na lang po natin. Implementation na lang. Tapos na po ang kanyang will and testament. So, naintindihan ba ninyo kung bakit hindi kailangan nga ang gobyerno kasama sa ating operasyon? Naintindihan ba ninyo kung bakit na kailangan hiwalay ang operasyon ng deuterium, negosyo ng mga Pilipino at ang gobyerno? Ang gobyerno, hayaan natin sila. 60% naman sila eh. Kaya nilang gawing ginto ang kalye ng Pilipinas basta walang korupsyon. Bakit po? Ang pinag-usapan natin, yaman ng buong mundo sa hinaharap. Ang mga Pilipino dito, kung sabihin ko sa inyo, enough na may pagkain kayo, sobra pa doon. Kasi sa huling mga adlaw, walang pobreng Pilipino. Bakit po? May-ari ka ng kayamanan sa buong mundo. Kung mayaman ang mga Arabo at ang Saudi Arabia, ganun din ang estado ng Pilipino sa huling mga araw. So, this is the only way para maklaim natin yung ating kayamanan nga smooth, nga walang problema. Gobyerno, andyan po sila. Ang sabi ng iba, kada kayo payagan ng DNR, at teka muna yung utak muna sa paa. Sino may-ari ng Pilipinas? Kaya na pong sumagot. So, okay. So, advokasya na ito, nagsimula noong 2022. Hinahanap natin ang mga membro, mga pobre, nga magiging may-ari sa itatayong korporasyon. Ang license ninyo para sumali kayo at magiging may-ari kayo sa korporasyon, ito lamang control number. Sad to say, sa mga naghanap ng libre, hindi ito libre. Membership fee. Wala pong pinanganak nga walang kumadrona. Maliban na lang sa unggoy. Libre. Sacrifice kayo ng konting contribution dito kasi hindi ito dahon ng saging na libre. May papel ito, ginagastusan ito ng ating korporasyon. Take note ha, association pa tayo. Wala pa tayo sa korporasyon, kaya magtulungan tayo para mabuo ang ating association. Okay, last. Sa ganda ng plano, kailan magsimula? Para masave na yung mga Pilipino. Ito ang sabi ng ating leader.
i-present ninyo sa akin ang listahan ng mga pobre nga naka-database sa buong Pilipinas. Hanapin ninyo ang lahat ng mga pobre, 70%. Pag nabuo ninyo yan, i-present ninyo sa akin. Bukas, magsimula tayo. Kahit nawala lang ating leader, si Atty. Polly, tuloy ito sa isang successor, ang anak na mas matibay. Promise niya, kung gaano kamahal ang aking ina, ganun ko rin kamahal ang kanyang iniiwan sa akin nga advocacy. Sa tulong ng mga coordinators, mga board of directors, at sa successor si Atty. Polly Sugilon, tuloy po ang advokasya ng PDDY. Tuloy-tuloy lang mga coordinator. Huwag kayong panghihinaan. Future ito ng ating henerasyon. Kung nagtrabaho man kayo para sa kinabukasan ng inyong mga anak, ito na ang trabahuin ninyo. Sure po ang future ng inyong mga anak. Yun lamang po ang masasabi ko. So marami tayong explanation, maraming katanungan, alam ko. Susunod nating video, i-explain ko sa inyo ano ang bigas at paano natin, bakit natin gagawin ito? Emergency problem. Kailangan nating solusyonan ang gutom ng Pilipinas. Bakit po? Hindi tayo makarating doon sa unahan kung itong emergency problem nito sa ngayon, hindi natin solusyonan. So again, sa ibang episode, pag-usapan natin ang formula sa pagbaba ng presyo ng bigas. Again, sa Ate Dina, good morning.